Morning ulit mga ka-agri tipids. Ngayong araw August 17, 2023 sa oras ng 8:30 at naisipan ko iikot tayo ngayon. Ayan, puntahan natin dun sa pinakadulo. Punta naman tayo dun at silipin natin kung talagang pwede na nating ipaani sa Monday dahil na-schedule natin yan sa Monday. Nasa 105 days ngayon, araw ito. Palay natin. So may natitira pa tayong ilan? 4 days. Kasi papaanin natin 19H at saka yung isang BioRice 650. At ngayon iikutan natin para makita natin kung gaano na kahinog. Kung kakayanin na ba. Kahit may green nasa batok yung palay natin, kung matigas naman na hindi na napipitak, pwede na. Kasi ang hahabulin natin mga ka-hybrid, ka-inbreed man yan, ka-agri, ka-farmers, ka-manalon, ay yung magandang presyo. Dahil maganda pa rin yung presyo. Nasa 23 pa rin yan mahigit. Yung presyo, 23, 24. Nahabulin natin. Kasi pag nagkasabay-sabay yan ng pag-ani dito sa bayan hanggang sa kabilang bayan at sinabayan pa ng pagdating ng import, ay wala tayong magagawa. Sigurado yan nababagsak yung presyo. Kaya maswerte pa rin tayo dahil kahit na nasa pool, nagbagyong Egay, itong mga tanim nating hybrid ay mapakakabawi naman tayo sa mataas na presyo. Kaya kailangan ipaanin na natin yan. Expected natin yan na kung nahihirapan yung hybrid natin dahil yan, bumaba na talaga yung plug leaf shift. Ayaw nang tumayo dahil nasaktan yan. Napunit ngayong iba dahil sa lakas ng hangin ni bagyong Egay. Okay, tara. Pause muna natin. Ang gusto kong puntahan natin yun, pinakadulo yun, nandun. Nakahiwalay. Dun siguro tayo mag-uumpisang magbibideos. Paikot tayo dun, tapos puntahan natin to. I-view ko sa inyo itong variety na to na gusto niyang sagaran talaga hanggang batok. Yan, itong variety ng BioRice 650. Ito nga yung sinasabi ko na itinanim natin na hybrid na pinakamahiyain. Ayan, bakit sinabi kong pinakamahiyain? Dahil nga mahiyain siya dahil yukong yuko siya. Para siyang nagpe-pray. Ayan, sumasagad siya sa pagyuko. Ayan. Okay, tara. Pause muna natin. Okay. Good morning. Sharing is caring. Yan, nagdala tayo ng stick para may pang ganun tayo. Unahin na natin dito para ma-view nyo itong BioRice 650. Yan, ganyan siya. Talagang tignan nyo yung uhay, sumasagad. Ayan, sinasagaran niya at sasabay na yan na maani dun sa SL. Sa 4 days pa talagang tignan nyo, sumasabay na. Tignan nyo yung butil niya, halos mabuo na lahat. Tapos matitigas na. Ayan, kaya na yan. Mabilis lang magpahinog itong BioRice 650. Ayan, na-view nyo na. Itong variety natin na mahiyain. Ganyan, nakayukong yuko yung uhay niya, tapos makapal ang sowi niyan. Teka, buksan natin. Magaling mag-sowi, manipis kasi yung pinakapuno niya. Ang daming sowi. Ayan, kita nyo,
palay na mahiyain. Ito medyo hindi nabugbog na ang kwanto, sakto lang ng hangin dahil nga mga 5% pa lang yung naglabasan noon na uhay, kaya ang talagang nabugbog yung SL 19H natin dahil sumapaw ng 90% nung yung 2 days na nandyan si Bagyong Egay. Ayan, nyo? Ganyan siya kakapal para makita nyo. Ayan. Ayan, buhay na buhay pa yung plug lift shift. Kung buhay na buhay pa yung plug lift shift yan, sure yan na kaya niyang pabubuuin halos lahat ng kanyang butil. Ayan, buhay na buhay pa, may hinog na. Kita nyo, lalaki ng butil niya. Pansin nyo. Ganyan siya, oo, daming showy. Ganyan siya. Tapos yung butil niya malalaki. Okay, tara. Yan, tara naman dun sa dulo. Yan. Okay, na-view nyo na. Itong kwan natin, abangan natin ito. BioRise 650. At medyo matibay ito sa kwan, whitehead at stem borer. Hindi dinadapuan ng kwan, wala akong makita sa lip folder. Kasi may katangian nga ito na parang heirloom. Yung sinasabi ko nga traditional na heirloom, parang kinuha yung mother plant niya sa heirloom. Yung mga sinaunang mga variety ng palay, yung mga hindi maarte, mga matitibay na tinatanim sa bundok. Yan, kasi ito mayroon siyang nunal. Yung pinakabutil nito may nunal yan. May nunal, tapos yung puno niya ay may kulay din nung bata. Okay, ayan o. Makapal talaga yung uhay niya. Tingnan natin kung anong resulta nito sa anihan. Okay. Pause muna natin. Okay mga ka-agri, dito muna tayo sa BioRise. Nandito nga tayo ngayon sa gitna. Ayan, dito sa pang 1, 2, 3. Kalatlong pinitak at yan yung ikukan muna ng BioRise 650 ng Bioseed Research Philippines. At ito, pinakagilid ay hanggang kwan natin to, yung plug lip shift. Ayan, hanggang bunganga natin to. Ayan, yung tangkad na yan. At tignan nyo, medyo mahuhuli. Kaya gaya ng sinabi ko, pag medyo mag-over ng nitrogen ay mahuhuli. Ang maganda lang dito ay medyo kaya pa niya. Kasi ganito yung sustansya, yung nitrogen. Tapos pag ulan ng ulan, yun yung sisira sa diskarte natin. Ganyan siya kakapal. Tignan nyo yung nasa gitna. Compare dito sa gilid, naglalaro yan. Tapos punta kayo sa gitna, ayan. Ganyan siya kakapal. Ganyan siya kalakas magsuwi. Kunin natin tong stick na kinuha ko. Ayan, may i-explain ako sa inyo. Ayan, ganyan sa bilis magkuan, mahinog. Kaya nga sinasabi ko, itong variety na to, BioRise 650, ay yung hybrid na pinakamahiyain. Bakit? Kung mahiyain yung bunga ng palay ninyo ay yukong-yuko. Halos sagaran niya yung batok na magkalaman. Okay, punta tayo dito. Ganito ang palay pag na yung pagbitaw natin ng abono ay sa tingin natin ay sakto na. Kahit wala tayong soil analysis. Ang sisira talaga sa diskarte natin ay yung ulan. Tingnan nyo, yung nakikita nyo dyan na nagiging dayami yung plug leaf shift ay nag-over na yan sa nitrogen dahilan yan nung dumiretso yung ulan. Na gabi-gabi umuulan ay nagiging ganyan. Ayan, tignan nyo, nagiging dayami. Yan ang sana ay iiwasan natin. Pero sa pagtansya natin ito, kinaya. Itong variety na BioRise 650, ganyan siya kataas. Tignan nyo yung stick natin, ganyan. Sa pilapil, itong nasa gilid. Pasukin natin to. Maraming tubig ito. Kaya natatagalan pa tayo. Mas mabilis pa tuyo sana. Ayan daming tubig. Dahil hindi na natin pwedeng i-drain ito,
Kasi mababalaho nga yung combine harvester kung makunat yung lupa. Mas maganda may tubig na. Yan. Pero kung maaari, ay kung hindi naman tayo kasi nauna, nagpapatubig ng mga katabi natin at hindi na natin maiwasan yan. Kung maaari ay tanggalan nyo ng tubig. Kung lowland kayo, kahit 10 days, tanggalan nyo ng tubig para mas maganda yung pag-harvest nyo at pagpapahinog. Hindi naglalaro. Okay? Ito naman, base sa kon natin yan, sa lakas, ito rin yung nakukuha rin yan yung plug lip na ganyan na talagang nasasaktan sa lakas ng sikat ng araw. 8:30 pa lang pero ang sakit na. Tapos lumulubog yung araw, ang haba. Alas 6 ng hapon, kaya napakabilis itong month ng August, napakabilis magpahinog. Ganyan katangkad yung palay natin. Okay. Puntahan nyo yung YouTube channel pala natin, AgriTipid PH, para marami tayong binahagi doon na videos at tips. Ayan, kinakaya. Itong variety na to, na parang may pagkahirlum nga, ay kaya niya. Tignan nyo, kahit na naganyan na dry yung plug lip shape, dahilan na rin yan ng pag nag-over sa nitrogen, na dagdagan ng ulan, dahil pagbagsak ng malakas na ulan, may 14% yan na nitrogen, ay padagdag ng padagdag. Pag malakas naman yung sikat ng araw, masasaktan. Ang kagandahan lang nito ay nabubuo pa rin yung karamihang butil. Ayan. Pero kadalasan na yan maglalaro kasi wala na yung tagaluto, yung sasagap ng para pahinugin. Tignan nyo. Yan. Nagiging walang laman yung dulo dahil nga ang napaka-importante yung plug lip shape. Ayan. Dapat ito buhay. Buhay na, buhay pa ito. Dapat ganyan, buhay pa. Ayan, katabi niya. Ayan, tabi niya lang. Buhay pa yung plug lip shape ay nahihinog na. Magiging crystal yan. Ayan. Unlike pagpatay, tignan nyo. Marami siyang nakasingit. Ayan, ina-actual na natin. Para masundan nyo. Kaya, napaka-importante mga ka-agri na alagaan nyo yung plug lip shape. Konyo dapat matigas, patigasin nyo yung palay nyo sa top dressing. Huwag nyo gamitan ng sulong urea. Ayan, sayang lang kasi ang talagang tinatop dress natin dito, wala kasi tayong available sa market. Hindi rin kasi alam nung iba dyan na ang available. Wala tayong mahanapang pang top dress na 17017 yung may calcium para tumigas pa, may potassium at calcium. Ang ganda sana, ang ganda ang kalabasan. Pag maulan talaga, ang pag top presyo 17017 at dagdag kayo ng 0060 pa para mataas yung potassium nyo, may calcium na, matigas yung plug shape nyo. Talagang hindi basta-basta masasaktan ng lakas ng sikat ng araw yon at hindi mag-over sa nitrogen. Ayan. Kaya nga naging ganyan yan yun. Kikita nyo mayroon siyang naging dayami dahilan na maipa sa batok yan. Yung naging dayami na yan, nahihirapan magpahinog dahilan pa rin yan ng mataas na nitrogen. Lahat ng sakit, lahat ng puntahan ng insekto dahilan yan ng mataas na nitrogen. Mga ka-agri. Ayan, basta lahat ng kanyan, dahilan yan. Ang unang dahilan yan ay yung mataas na paggamit ng sobra-sobrang nitrogen at yung pagdagdag ulan, sisirain yung gaya ng sinabi ko, sisirain ng ulan yung diskarte ninyo. Ayan, dyan nasisira yung mga palay natin sa starting pa lang, tinatamaan na ng iba't ibang klase ng sakit at pinupuntahan ng maraming insekto. Ayan, tignan nyo kung paano kanyan, paano magpahinog itong bagong variety. Ayan Okay, sharing is caring. Para dun sa dulo.
Grabing init. Sobra. Tas pa ng sikat ng araw. Alas 5 na.